Maaari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan? Kung meron po kayong Biblia, maaari niyo po sabayan sa Acts or sa mga gawa. Chapter 24, verse 23 to 27. At ganito po ang sinasabi. At inutos niya sa centurion na siya'y tanuran at siya'y pagbigyan loob at huwag ipagbawal sa kanino mang mga kaibigan niya siya'y paglingkuran. Datapwat nang makaraan ang ilang mga araw, si Felix ay dumating kasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudya at ipinatawag si Pablo. At siya ay pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang siya'y nagsalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating ay nagilabot si Felix at sumagot, "Ngayon humayo ka. Pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipapatawag kita." Kanyang inaasahan din naman siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinapatawag siya at kanya'y nakikipag-usap. Datapwat nang maganap ang 2 taon, si Felix ay hinalinan ni Porcio Festo at sa pagkaibig ni Felix na siya'y kalugdan ng mga Hudyo ay pinabayaan sa mga tanakila si Pablo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo umupo. Hello? Praise the Lord. God is good. Amen. Sa ating text po ay pinakita ng Diyos kung paanong iniingatan niya ang tapat na naglilingkod sa Kanya. Sa ilalim ng pangangalaga ni Felix, si Paul ay patuloy na iniingatan ng Diyos at kahit paano ay tumanggap ng pabor mula sa tao at mula sa ating Panginoon. Tignan natin ang gustong ituro ng Panginoon sa atin sa magang ito, sa ating paglilingkod sa Kanya, mula sa karanasan ni Apostle Paul. Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for bringing us together as your people. Salamat po sa presence ng inyong Holy Spirit. We acknowledge you, Holy Spirit, in our midst, and we honor you today. We pray that you would guide us, Lord, as we study your word. We pray that you would speak to us, Panginoon, at maliwanagan kami ng inyong salita at mabago ang aming pag-iisip, Panginoon, ayon sa iyong katuwiran. Patuloy po na kayo ang may taas, Panginoon, sa umagang ito sa pamagitan ng inyong lingkod sa pangangaral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So isa-isahin po natin ang mga talata na ating binasa at tignan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon sa atin sa mga talatang ito. Acts chapter 24 verse 23. At iniutos ni Felix sa centurion na si Pablo ay tanuran at siya'y pagbigyang loob. Medyo yung Tagalog ay mas malalim ng kaunti, no? Kumpara dun sa English translation na have liberty. So, si Pablo, habang siya'y nasa kulungan noong mga time na ito, bakit siya nasa kulungan? Dahil sa, bakit? Sa paglilingkod niya kay Lord, di ba? So, siya'y nabilanggo, no? Sapagkat may mga kontra kay Paul, no? Yung mga kalaban niya sa gospel, ang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo ay
gusto siyang ipakulong at ngayon ay gustong ipapatay. Right? So, kahit ganun ang sitwasyon ni Apostle Paul, nakita po natin kung paano siya ay iningatan ng Panginoon sapagkat sa ilalim ng custody ni Felix ay siya po ay nagkaroon ng liberty. Okay? Meron siyang liberty. At hindi rin pinagbawal ni Felix na yung kanyang mga kaibigan or yung church ay dalawin siya at paglingkuran. So, bihira po, di ba, yung mga nasa kulungan na binibigyan ng laya, no? Parang sa NBP, alam ko, merong ganun, hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa rin ba ganun, yung mga laya, no? Na sila ay nakakapaglingkod dun sa mga naninirahan dun sa NBP sa labas ng bilangguan mismo para magsilbi sila, di ba? May mga laya, no, na naka-uniform, nagwawalis, no, tumutulong dun sa pagtatabas ng damo ng mga homeowners po doon na binibigyan ng NBP ng pabahay. Okay? Si Paul ay parang ganun po. Meron siyang laya na binigay ni Governor Felix habang siya ay nakapiit sa kanyang piitan. In other words, hindi nakikita ni Felix na si Apostle Paul ay isang threat, no? Hindi siya dapat katakutan, no? In fact, ang tingin po ni Felix kay Pablo ay wala siyang kasalanan. Ito po ay isinama po ni Luke, no, ni Evangelist Luke sa kanyang narrative para patunayan sa kanyang mambabasa doon sa panahon niya na ang Christianity ay hindi threat sa lipunan, no? Hindi siya isang problema sa politika, no? Kundi ito ay isang lehitimong relihiyon sa kanilang panahon na maganda ang layunin sa lahat ng tao. Ganon din naman, hindi lang ito ang layunin ni Evangelist Luke dun sa kanyang presentation kung bakit merong ganitong klaseng privilege si Apostle Paul, kundi itong privilege na ito na binigay ni Felix kay Paul ay maituturing na isang consolation from God. Amen po? Isang consolation from God. Isang pabor mula sa Panginoon. Sapagkat si Paul ay isang lingkod ng Diyos, di ba? Isang matapat na lingkod ng Diyos, kaya naman ang Diyos ay binigyan si Apostle Paul ng kahit papano counting consolation. Malaya siya na nagagawa ang gusto niya sa loob ng piitan. So ano pong ibig sabihin sa atin ito? Simple lang po. Somehow, bukod sa heavenly rewards ay ang Diyos ay nagbibigay ng earthly rewards sa mga sacrifices ng kanyang mga lingkod. Amen po? So kung kayo ay naglilingkod kay Lord at kayo ay ramdam nyo yung sakripisyo at hirap, yung pagod, no? Huwag kayong mag-alala sapagkat meron kayong heavenly reward and also earthly reward. I believe kaya yung iba po sa atin ay napopromote, no, sa kanilang trabaho ay dahil po yun sa mga sacrifices na kanilang ginugol sa paglilingkod nila sa Panginoon. Amen po? Kaya yung iba ay gumagaling sa kanilang karamdaman, I believe yun ay dahil sa sakripisyo na kanilang binibigay para sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Amen po? Alright. At kung ano man yung mga dalangin na dinidinig ng Diyos sa atin, yun ay dahil sa ang Diyos ay somehow nagkakaloob ng earthly rewards sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya kung ako sa iyo ay magtatapat ako sa aking paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is what? Not in vain. Hindi po walang kabuluhan ang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Ito pong Sunday worship ay isang form of atin pong service kay Lord, no? May kalakip din pong somehow sacrifice yung ginagawa natin pagsamba sa Panginoon, di ba? Sapagkat yung iba sa atin ay iniiwanan ng kanilang trabaho, no? Para lang sumamba sa ating Panginoon. Iba naman ay talagang pinipilit na gumising ng maaga, no, na samantalang kanyang trabaho ay panghating gabi. Yun ay mga maliliit na sakripisyo na hindi
kinakalimutan ng ating Panginoon. Amen po? Pero siyempre, bukod sa ating Sunday worship, meron pang iba pang pagkakataon na makapaglilingkod tayo sa Panginoon. Maraming pong pagkakataon. Mga kabataan po natin ay hinahamon ko na sila maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng kids outreach, di ba? Sapagkat doon ay kailangan natin ng ating mga kabataan, no, ang kanilang panahon para po magturo sa mga bata, no, sa tinuturuan po tuwing Sabado ng salita ng Panginoon. Yung mga women po natin ay active po sa pag-hold ng home Bible studies, no? At nire-request ni Ate Sally na bigyan natin sila ng tutut, ng secret muna, secret. Yeah. Sapagkat ang Lord ay somehow, no, ginugunita yung ating mga sacrifices para sa Kanya. No? Siguro ang tanong sa atin, ano na yung mga sacrifices na ginagawa natin para sa Panginoon? Amen po? Yung pagbibigay natin ng ating ikapu ay isang sakripisyo, di ba, na may tuturing sapagkat kakainin mo na lang ay binibigay mo pa para sa Panginoon at ang Lord ay hindi kinakalimutan ang mga sacrifices na yon. So, paano ba dapat tayo mag-serve kay Lord, no, base sa ating nakita kay Apostle Paul? So, nilagyan ko ng acronym yung word na serve, letter S. Palagay nyo, paano dapat tayo mag-serve kay Lord? Serve with sacrifice, di ba? Willing to sacrifice for the Lord. Yung po Matthew chapter 5 verse 41, sabi po ng ating Panginoon, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Alam niyo po ibig sabihin po ng Panginoon doon? Yun po ay prinsipyo ng extra mile, the principle of extra mile. Na gusto ng iba na tayo ay magtrabaho ng 8 hours, dagdagan mo pa ng 1 oras, no? Yun ay extra mile, di ba? Kahit walang bayad, magdagdag ka ng 1 oras, at si Lord ang bahala na mag-reward sa iyo. Okay? Lalo na sa ministry, di ba? Yung iba sa atin ay sobrang dami ng ministry. Meron sila sa praise team, meron pa sila sa youth ministry, meron pa sa kids outreach, no? Meron pang home Bible study. Sobrang sacrifices po yun. Extra mile po yun para sa Panginoon. At ang Lord ay nire-reward yung mga extra mile na yun na ating pinaglilingkod sa Kanya. Amen po? Ha? Kaya yung hindi pa nakakaranas na maglingkod kay Lord ng may extra mile, extra sacrifice, gawin na po natin. Na po? Bukod sa Sunday worship, dagdagan pa natin ang pagdilingkod natin sa Kanya sa anumang kaparaanan. Okay? So, sacrifice, no? Dahil dyan, siguro masabi natin, ang totoong ministry, kung merong talagang sabihin nating totoong maglilingkod ka kay Lord, ang totoong ministry ay yung ramdam mo yung sacrifice, di ba? Yung iba kasi may ministry nga, pero wala namang ramdam na sacrifice, no? Na kapag siya lahat yung nagbubuhat, di ba? Sa kids outreach, di ba? Marami kayong binubuhat. No? Parang yung iba, walang buhat-buhat, no? Na parang walang interest dun sa sakripisyo para sa Panginoon. Hello? Yan. So, dapat tayo lahat ay magsakripisyo. Pero siyempre, yung nagsasakripisyo, wag naman sasabihin dun sa mga hindi nagbubuhat, parang wala kang pakinabang. Di ba? Hindi naman maganda rin yun sapagkat hindi yun ugali ng isang anak ng Diyos na hahanapan ng butas ng iba para lang ipamukha sa kanya ang kanyang mali. No? Pinapamukha natin yung mali ng iba para siya magsisi. No? Hindi yung para lang siya masabihan na siya ay may mali. So, be willing to sacrifice. Letter E. Ano kaya yung letter E? Paano tayo mag-serve kay Lord? Mag-expect tayo ng 3 bagay, no? Yung natitirang R, V, tsaka E. Letter R, mag-expect tayo ng reward from God. Amen po? Ha? Let's expect reward from the Lord. Si Paul, kahit papaano ay nagtamasa siya ng earthly reward sapagkat meron siyang pabor dun sa loob ng piitan, no? Nakakakilo siya ng maluwag, no? Na hindi katulad ng iba na nakatanikala, no, sa loob ng piitan. Siya po ay maluwag.
At yun ay isang earthly favor na binigay ng Panginoon sa kanya. Consolation din ng Diyos sa kanyang mga sacrifices. Bukod pa dun sa heavenly reward na pagkakaloob ng Diyos kay Paul at sa lahat sa atin ng mga naglilingkod sa kanya. Okay? So, expect reward from God. Ano pa? Expect vindication from God. No? Alam ni Paul na hindi siya kailangan maghiganti dun sa kanyang mga kalaban sapagkat sabi niya po sa Romans chapter 12 verse 19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the Lord, or leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Si Paul, siguro kung tayo nasa kalalagayan ni Apostle Paul, baka tayo ay galit na dun sa mga umuusig sa atin, no? At kung sila ipapatayin tayo, baka tayo ay maglalaban din sa kanila, no? Pero si Paul, naintindihan niya yung kalooban ng Panginoon na vengeance is mine. At darating din ang panahon na siya ay ipagtatanggol ng Diyos. Yung po ibig sabihin ng vindication. Pagtatanggol tayo ng Panginoon sa panahon ng Diyos, hindi sa panahon natin. And then expect encouragement from God. So verse 11 ng chapter 23, nakita po natin kung paano si Apostle Paul ay in-encourage mismo ng Diyos, no? Ang Diyos ay nangusap sa kanya, no? Ang Panginoong Yesus ay nangusap sa kanya at ini-encourage siya sa mga panahong yon na siya ay down sapagkat siya ay gustong patayin ng mga Hudyo dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So ganoon din sa atin, marami tayong mga dadanasin na pighati sa ministry, sa paglilingkod natin kay Lord ay hindi madali, no? Ang ating dadanasin. Merong mga tao na pagtatawanan tayo, may mga tao na tayo ay sasaktan, no? Yung pong sa ating outreach po dun sa Quezon, pinagtatawanan po sila doon sapagkat ang kanilang kaharap ay radyo, no? Kasi ako yung nagsasalita doon sa telepono at meron silang speaker doon, speaker radio, na doon ako nagtuturo, no? So pinagtatawanan sila doon dahil sa ang kanila daw pastor ay radyo o speaker, no? Sabi ko sa kanila, di ba na tayo pagtawanan? Yan talaga ang ating, ang price ng pagsunod sa Panginoon. Amen po? No? Talagang pag tayo sumunod sa Panginoon, may mga tao na tayo ay pagtatawanan, tayo ay iper-persecute sapagkat hindi pa po nila naiintindihan ang paniniwala at paglilingkod sa ating Panginoon. At ang Lord sa mga times na yon ay i-encourage tayo. Amen po? No? Kaya parang halos imposible na sumuko ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Kasi may Panginoon na nagko-comfort sa atin. May Panginoon, may Diyos na siyang nag-encourage sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi man tayo makatanggap ng encouragement sa tao, ang Lord ay i-encourage tayo ng patuloy. Amen po? Ayan? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko sa paglilingkod kay Lord sapagkat kasama natin ang Panginoon. Verse 24, nakita po natin sa mga talatang ito na si Felix, no? Si Felix ay interesado rin somehow, no, na makinig sa salita ng Diyos kasi pinakinggan niya si Paul tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kaya lang, nung binanggit niya na yung tungkol sa katuwiran, binanggit ni Paul tungkol sa righteousness, tungkol sa self-control, tungkol sa judgment na darating, nangilabot si Felix. No? Siya ay na-alarm, siya ay natakot, no? Doon sa pinreach ni Paul. Okay? Ito actually yung plano ng Diyos kay Apostle Paul, na ipangaral niya yung gospel sa lahat ng mga tao, sa mga hentil, sa mga ordinaryong hentil at sa mga namiminuno sa Rome, katulad ni Felix. At marami pang mga leaders ng Rome ang makaka-encounter kay Paul at maririnig ang preaching ng gospel ng ating Panginoon. So, inilahad ni Apostle Paul yung full gospel, no? Yung kumpletong dapat marinig ni Felix ay sinabi ni Paul kay Felix bilang pangangaral ng katotohanan. Kasama doon yung pwedeng maka-offend kay Felix, di ba? Na-offend si Felix sapagkat nung marinig niya yung tungkol sa righteousness, yung marinig niya yung tungkol sa self-control, siguro ito yung weakness niya.
Siguro ito yung ayaw niyang bitawan, no? Yung kasamaan na kanyang ginagawa, hindi niya mabitawan. Ang pinipreach ni Apostle Paul ay tungkol sa righteousness. So therefore, at higit sa lahat yung judgment na darating, di ba? Sapagkat siya gumagawa ng masama. So therefore, siya hatulan ng Diyos, siya natakot. No? Natakot si Felix sa pinapangaral ni Apostle Paul. Kaya kung may natatakot sa ating preaching, dapat lang yun, di ba? Sapagkat nakakatakot ang preaching or ang gospel ng Panginoon sapagkat merong darating na paghatol sa lahat ng mga masasamang tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Hello? Okay? Well, nakita natin na si Felix ay nangilabot, no? Ano ibig sabihin nun? Natakot. Bakit siya natakot? Alam niyo ibig sabihin nun? Kung bakit siya natakot? Ibig sabihin po nun, kumikilos sa kanya ang banal na spirito. Okay? Alam po natin na ang preaching ng gospel ay kagagawa ng Diyos, no? Ang Diyos ang naglalapit sa atin kay Kristo. Right? Sa paano paraan? Sa preaching ng kanyang gospel. So every time that the gospel is preached, ang Lord ay kumikilos. Ang banal na spirito ay kumikilos para ang tao ay maramdaman niya ang kanyang kasalanan. Malaman niyang siya ay makasalanan at kailangan niya si Kristo para sa kanyang kapatawaran at kaligtasan. Naramdaman na ni Felix yun, di ba? Sapagkat siya ay natakot dun sa coming judgment, meaning nag-work ang Holy Spirit sa kanya para siya i-convict sa kanyang kasalanan sapat na siya ay matakot sa darating na paghukom. Kaya lang, ano yung ginawa ni Felix? Ang sabi niya, ngayon humayo ka at pagkaroon ko'y ng kakulangang panahon ay papatawag kita. Ano ginawa ni Felix? Dinelay niya yung response na dapat maging tugon niya, di ba? Yung dinelay niya yung dapat na tugon niya sa gospel. Ano dapat yung tugon niya? Di ba? Dapat siyang magsisi, dapat siyang manampalataya sa ating Panginoon Jesus, pero dinelay niya yung panahong yon at ipapatawag uli si Apostle Paul kung kailan niya gusto. Right? Ano ibig sabihin po sa atin nun? Dinelay ni Felix yung opportunity para siya maligtas. Ito po yung katotohanan po tungkol dito. Ang alok ng Diyos ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang anak ay para sa lahat. Amen po? Di ba? Gusto ng Panginoon Diyos na maligtas ang lahat, no? Pero isang kamangmangan na ito ay tanggihan o ipagpaliban. Yeah? May mga tao na nai-preach na yung gospel sa kanila pero dinedelay nila yung opportunity na para sa kanila upang sila ipatawarin ng Diyos kung sila magsisisi at iligtas ng Diyos kung sila sasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po? So dapat po, wag nating palagpasin ang bawat mga pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos upang tayo'y makinig sa kanyang salita at tumugon ng tama sa kanyang panawagan sa atin. Kitang-kita po natin dito kung paano inilalapit ng Diyos si Felix sa gospel ng ating Panginoong Yesus. Pero hindi siya handa or hindi pa siya handa na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. In contrast kay Zacchaeus, no? Kumpara kay Felix na dinedelay niya yung kanyang tugon ng pagsisisit pananampalataya sa Panginoon, si Zacchaeus, nung siya'y nilapitan ng Panginoon, tinanggap niya si Jesus. Diba? Nalapitan din si Zacchaeus na ating Panginoon. Ganun kasi ang Panginoon eh. Siya ang lumalapit sa atin. Kasi tayo po, tinuturing po ng Diyos na parang mga tupa. Malabo ang mga mata. Pagka tayo naligaw, hindi na po natin kita yung bandang malayo. Kaya hindi na tayo makakabalik dun sa kawan, di ba? Kaya tayo ligaw na tupa. At hindi natin nakikita kung sino yung papalapit. Kung ang papalapit ba asong gubat na lalapain tayo o tagapagligtas. Right? Tayo parang si Felix, parang si Zacchaeus na tupang ligaw na ang Diyos ang lumalapit sa atin para tayo iligtas. Right? At si Zacchaeus, no, ay naging tama sa kanyang tugon. Hindi niya dinelay yung pagkakataong yon na makasama si Jesus nung nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Ito kasing si Zacchaeus
siya ay outcast, no? Hindi siya pinapansin ng kanyang mga kababayang mga Hudyo sapagkat siya ay somehow ay naging traidor sa kanyang bansa sapagkat siya ay tax collector para sa Romano, no? At sa pagiging tax collector, bago ka maging tax collector, syempre ikaw ay makikipag-bid, 'di ba? May bidding po sa kanila kung sino yung magiging tax collector. Kung gusto mo maging tax collector, sasama ka sa bidding at ikaw ang magbibid. Kung sino yung pinakamataas na bid, siya yung magiging tax collector. In other words, si Zacchaeus, kaya siya naging tax collector kasi mataas yung bid niya, di ba? Kung ang libawa, sisingilin, ang gusto mong singilin para sa buwis na babayaran ng mga tao ay 10 billion pesos. Tapos may nakipag-bid sa'yo na 20 billion pesos. No? Siyempre, panalo na yun. Siyempre, para mahigitan mo yun, 13 billion pesos ang pataasan sila ng pataasan hanggang sa kung sino yung pinakamataas na bidder, siya yung magiging tax collector. Si Zacchaeus, kaya siya naging tax collector dahil tinaasan niya yung bid. Anong ibig sabihin nun? Dahil tinaasan niya ang bid, sino may hirapan? Taong bayan, di ba? Kasi ginigipit nila yung mga tao sa pamagitan ng pagtataas ng buwis. Di ba? Kaya maraming galit sa kanya, hindi lang mga Hudyo na tinraidor siya sapagkat kababayan mo ko tapos lalamangan mo ko, di ba? Or hindi mo ko iniisip na mahihirapan sa pagtataas mo ng buwis o sa iyong bid. Okay? Kaya hindi siya pinapansin. Pero merong isang pumansin sa kanya. Sino yun? Ang ating Panginoong Yesus. Ano po? Sabi ng Panginoon sa kanya, nung nakita siyang nado sa puno ng sikamoro, bumaba ka riyan at ako'y maghahapunan sa inyo. At doon sa bahay ni Zacchaeus ay nagsalita ang Panginoon at sa pagkatapos ng pagsalita ng Panginoon, si Zacchaeus ay sumampalataya at ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Today salvation has come to this house since also he is a son of Abraham." Sa araw din yon na si Zacchaeus ay tumugon ng tama sa Panginoon, siya po sa salita ng ating Panginoon ay nagkaroon ng kaligtasan nung mga araw na yon. Today is the day of salvation. Huwag nating palagpasin yon, mga kapatid. Kung meron sa atin na kinakausap ng Lord na ikaw ay magsisi na sa iyong makasalanan, ngayon yung tamang panahon para ikaw ay magsisi. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon ang tamang panahon na tayo tumugon sa Kanya, sa Kanyang gospel. So, ano yung tamang tugon natin sa preaching ng gospel? Number 1, repent. Repent. Magsisi po tayo. Ano ba yung pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagbabago ng ating isipan, no? Yung ating likong isipan na mali yung ating pananampalataya sa Panginoon, mali yung ating mga paniniwala kay Kristo, at gumagawa tayo ng mga mali, no, na hindi kalooban ng Diyos, then let's repent. Let's change our mind and our ways dun sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Yun ang tamang response natin sa gospel ng ating Panginoon. Magsisi. Okay? Mamaya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kayo'y dumulog sa Diyos at magsisi sa anumang kasalanan na inyong nagawa. Pero depende yung sa inyo kung gagayahin nyo ba si Felix na ipagpapaliban yung araw na ito na ikaw ay mapapatawad ng Panginoon, or katulad ni Zacchaeus na hindi mo sasayangin ang araw na ito para ikaw ay magsisi at manumbalik sa ating Panginoon at ibigay ang buhay mo sa Kanya. Pangalawa, ang tamang tugon natin sa gospel ng Panginoon ay full trust in Jesus Christ as the Messiah. Ano yung Messiah? Our Savior, God, and King. Diba? Si Jesus ang Messiah, no, na sinasabi ni Moses at ng mga propeta na dapat paniwalaan ng mga Hudyo, and yet hindi po sila naniwala. Hanggang ngayon, meron pang mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus yung Messiah na kanilang ini-expect na darating. Kaya hanggang ngayon ay nag-expect pa rin yung mga Hudyo ng Messiah, sapagkat hindi nila kinilala si Jesus bilang Messiah, ang kanilang hari o ang ating hari at tagapagligtas. Kaya ang sino man tumanggap sa Kanya, sabi ni John the Apostle sa John chapter 1 verse 12, no?
ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanyang pangalan na Siya yung Mesaya, si Jesus ang Mesaya, then bibigyan sila ng Diyos ng karapatang tawaging anak niya. Amen po? Right? So in other words, kung ikaw ay nagtiwala sa Panginoong Yesus na Siya yung Kristo, na Siya yung Mesaya, then you are given the right to become His child. Okay, so let's respond to the gospel of Jesus Christ by believing or putting our full trust in Him as the Messiah. No, paniwalaan mo siya na siya yung dumating na Kristo, siya yung dumating na Messiah, siya yung ating hari at tagapagligtas. At siya yung muling babalik, di ba? Upang lubusin ang ating kaligtasan. In fact, ang interesting part, no, bagamat merong mga Hudyo na hindi sumampalataya sa Panginoon hanggang ngayon, dahil naghihintay pa rin sila ng Messiah, meron pa rin silang maliligtas sa kanila sapagkat babalik si Jesus sa pangalawang pagkakataon, di ba? Yung pagbabalik ni Jesus Christ ng second time, yun yung first time para sa kanila. Sa atin, second time na yun, sa kanila, first time pa lang. At merong mga sasampalataya sa kanila at merong maliligtas mula sa kanila, no? Sa lahi na mga Hudyo. Ano pa? Siyempre, hindi lang full trust. No? Iba sa atin, nagtitiwala lang sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan, pero walang full surrender sa kanyang lordship. Hindi naman tama na tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi natin siya tinanggap bilang hari. Di ba? Dapat tanggapin natin siya kung sino siya. Siya yung hari at tagapagligtas, so therefore, let's surrender to Him fully. Let's surrender to His lordship or rulership over our lives. Sinurrender mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Hindi na ba ikaw yung nasusunod sa iyong buhay? Kundi siya na, kung ano yung kanyang kalooban para sa iyo, yun na yung iyong ginagawa at nandun yung pleasure mo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi pa, therefore, let's not only trust God, trust Jesus Christ for our salvation, but let us totally surrender or fully surrender our lives to Him. Nung sinurrender ko po yung buhay ko sa Panginoon, doon ako talagang nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko, no? Sapagkat hindi na ako yung masusunod, siya na. Nung kabataan ko, nung 1989, doon ko talaga totally sinurrender ang buhay ko kay Lord, no? Pagkatapos na, tinanggal niya yung masamang bisyo ko sa katawan, no? Yung ate ko, alam naman ate ko yung mga panahon na ako'y nasa kamunduhan pa nung aking kabataan, no, na dahil ang bayo ko pa naman noon, siya yung nagtitinda ng tuba. Tuba ba 'yon? Tuba ba 'yon? Tuba. Yung matapang na na alak, no, sa bahay namin siya nagtitinda. Di sa harap namin maraming inuman, di ba? Minsan dahil sa impluwensya ng barkada, pati ako napapainom. Di ba? At umuwi ng lasing. Isang beses na ako'y umuwi ng lasing, hindi ko alam, natutulog na pala ako dun sa hagdanan po namin, sa labas. Tapos, yung mga nasa paligid ko, pinaglalaroan na pala daw ako, inuumpog ako sa kung saan-saan. Wala akong nararamdaman. Ha? At yung sigarilyo, may pagkakataon na para ipakita kong matapang ako sa bisyo ko, bumili ako nung sigarilyo na fake, no? Para kunyari, pagka nakita ko ng mga kapatid ko, fake yung ilalabas ko, di ba? Pagka wala sila, totoo yung ilalabas ko, di ba? And praise God sapagkat dineliver ako ng Panginoon sa masamang bisyo. Palapakan po natin siya. Okay? Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, pero ang Diyos ay binago ako ng mga panahong yon na fully ay sinurrender ko na ang aking sarili sa Kanya. At maraming gagawing pagbabago ang Lord sa atin kung isusurrender natin fully ang ating buhay sa ating Panginoon. Yung iba ay kailangan munang magkasakit no, bago nila isurrender fully ang kanilang buhay sa Kanya. Pero kahit pa paano, di ba, ay isinurrender nila yung kanilang buhay sa Panginoon. At binabalaan ng iba na wag nyo nang daanin pa yung paghihirap na dinanas namin, no?
ngayong kami ay naghihirap sa aming masamang bisyo. Buti na lang ako'y dineliver ng Panginoon nung ako'y 19 years old pa lang, di ba? Mula noon ay totally pinalaya ako ng Panginoon sa masamang bisyo. Eh, yung iba, may edad na nung sila'y na-deliver, kaya may sakit na. No, meron tayong ilang mga kapatiran dati na ang kinamatay ay ano yung sakit sa baga na yon dahil sa paninigarilyo niya, emphysema. Tapos ang niregalo pa sa kanya ng manugang niya, lighter. No? Parang sadista, no? May sakit na nga at naghirap na nga dahil dun sa sakit na yon, lighter pa yung parang ay kasi naninigarilyo din siya eh. Parang dahil sa pride, no? Enjoy natin to kahit na mahirapan tayo, di ba? Di ba? Yun yung katuwiran ng mundo. At hindi yun ang katuwiran na tinuturo sa atin ng Panginoon. That's why if you fully surrender your life to Jesus Christ, maraming magbabago sa iyo. Maraming babaguhin si Lord sa buhay mo. Okay? Acts 14:26. Ayan, lumabas na yung totoong dahilan kung bakit pinapatawag ni Felix si Apostle Paul. Hindi talaga dahil dun sa interest niya sa gospel, although siya ay na-convict ng Holy Spirit, kundi dahil sa suhol na hinihintay ni Felix kay Paul. Okay? So ano ibig sabihin nito sa atin? Nagiging karibal ng Diyos ang pera. Tama? Di ba, no? Nagiging karibal ng Diyos ang pera. Dapat sana kung hindi greedy si Felix sa salapi, di ba? Pwede niyang at that time ay isurrender ang kanyang life kay Jesus, di ba? Pwede siya magsisi at tanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay, pero dahil sa kanyang greediness sa pera, ano nangyari? Dinedelay niya, no, yung pagkakataong yon na siya ay mapatawad at magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat karibal ng Diyos ang pera. Matthew chapter 6 verse 24, sabi ng ating Panginoong Yesus, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa pera. Kaya kung merong reflection questions na dapat natin tanungin sa ating mga sarili, ay ito, nakakalimot ka na ba sa Diyos dahil sa iyong hanap buhay? Dahil sa iyong pagtatrabaho ay nalilimutan mo na ba ang Diyos? Dahil gusto mong kumita ng pera, ay nakakalimot ka na sa Kanya? O sino yung mas priority mo? Diyos o kayamanan? Nalala ko nung kabataan kami, palagi kami may concert, taon-taon, halos taon-taon may concert kami sa Evangelical Church of Muntinlupa. Isa sa mga favorite na kanta namin ay yung Diyos o kayamanan. Sino ba ang iyong paglilingkuran? Diyos o ang kayamanan? Gusto ko sana kantahin, kaya lang baka bigla umulan, no? Bigla lang. Tanging ang Diyos ang iyong paglingkuran, siya'y lubos at tapat na kaibigan, di ba? Siya ang tulay sa... Yan, nakalimutan ko na. Ano yung tulad nun? Di ba, no? Paglingkod natin, no? Sapagkat dalawa lang yung ating pagpipilian, Diyos, no? Ba o ang kayamanan. Marami sa atin o ilan sa atin ay nagkakamali dito, no? Na nakakalimutan na ang Diyos kapag araw ng pagsamba. Dahil saan? Dahil sa paghahangad na habulin yung renta, di ba? Paghahangad na habulin yung bill or kita na kailangan niya. Kailangan naman niya talaga sa kanyang buhay. Pero wag naman sana dumating sa punto na pinagpapalit natin ang Diyos sa kayamanan. Okay? So, may pinost ako sa Facebook, di ko lang kung nabasa nyo yun. Pero what do you do on Sundays, no? On a Sunday? Ano ba ang ginagawa mo pag linggo? Well, yung mga nandito, praise God kasi ginagawa nyo yung tama. At ito'y nawa maging paalaala, no, sa
sa atin din at sa iba pa, no, baka kasi balak nyo umabsent, ito yung dapat nating tandaan. What do you do on a Sunday? Letter S, serve God rather than money. Tama po? No? Amen po ba? So, sabi kanina sa giving, wag nang nating alalahanin ang bukas. Hayaan natin yung bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon, paalala po ng Panginoon sa atin. So, si Ate Dina, maraming patotoo tungkol sa ganyan, di ba? Na si Lord ay dinadagdagan siya ng customer dahil hindi niya pinagpapaliban, no? Ang paglilingkod kay Lord every Sunday. Minsan lang siya umabsent nung nagpabunot ng ngipin, yan. Dahil wala nang ibang choice. At siya ay nag-worship pa din over the internet. So, very tempting, di ba, na tayo ay umabsent dahil kailangan natin ng pera. Pero, kapag inuna natin ng Panginoon, siya yung bahala doon sa mga araw, no, na maaring dagdagan tayo ng customer, katulad ng patotoo ni Charis, di ba? Si Lord yung bahala sa mga customers mo na idaragdag sa iyo ng Diyos, basta wag mo siyang kalimutan or unahin mo siya higit sa lahat. Letter U, ng Sunday, unselfishly give to God what is due Him. Sa Luke chapter 20, verse 5, di ba? Pinakita ng mga religious leaders kay Jesus yung pera. Sino yung nasa pera to? Karapat dapat bang ibigay sa kanya yung nararapat na para sa kanya? Yung buwis, di ba? Sino yung naandun? Di ba? Yung hari ng Rome. So, sabi ng Panginoon sa kanila na mga ini-entrap si Jesus Christ, ibigay kay Cesar, ang kay Cesar at ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ano yung dapat ibigay? Ang pinag-uusapan doon, di ba? Buwis. Sabi ng iba, hindi, loyalty yung pinag-uusapan doon. Well, sige, isama natin yung loyalty. Pero syempre, dahil pinag-uusapan nila yung buwis, kasama din yung pananalapi, di ba, na nararapat sa isang hari. Di ba? So, ang dapat ibigay kay Lord ay loyalty. Kaya ka nandito kasi loyal ka sa Panginoon. Amen po? Okay? At kasama ng pagpapakita mo ng loyalty ay yung tithes and offering sa Kanya. Sapagkat karapat dapat yun para sa isang hari, karapat dapat yon para sa ating Diyos. Kung kay Cesar ay nagbibigay sila ng tax, sa Diyos ay nagbibigay tayo ng tithes. Amen po? Di ba? Ibigay kay Cesar ang tithes, tax, ibigay sa Diyos ang tithes. Di ba? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. No? So, kapag ginawa natin to, masasabi natin na hindi mahalaga sa iyo ang pera. Mas mahalaga sa iyo ang Diyos. Kasi kaya mo i-surrender yung pera para sa Panginoon, di ba? Yung iba, di ba, parang boksingero daw, sabi ni Charis, kasi hindi nila kayang bitawan yung pera. Kasi mahal na nila yung pera. Di ba? Pero pag binitawan mo yun, ibig sabihin lang, pinapakita mo sa Diyos na hindi pera, Lord, ang pangunahin sa akin. Ikaw ang number 1 sa buhay ko. Amen po? Di ba? Kasi dalawa lang pwede yung paglingkuran, pera o ang Diyos. Di ba? Pag binitawan mo yung pera, pinapakita mong Diyos ang priority mo. Pag binitawan mo yung Diyos, ang pinapakita mo ay pera ang priority mo sa iyong buhay. So let's make a wise decision tungkol dito na tayo ay huwag masilaw sa pera, kundi i-prioritize natin ang Panginoon at handang magbigay sa Kanya ng nararapat para sa Kanya. Letter N, never miss church gathering and come to encourage and be encouraged. Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang mga pagtitipon. No? Iba nakakaligtaan, di ba? Sabi ng Bible, huwag kaligtaan ang mga pagtitipon. But encourage one another. No? As you see the day approaching, malapit na yung pagbabalik ng Panginoon. So therefore, tayo ay mag-encourage sa isa. No? Huwag tayong mawala ng pag-asa, manampalataya tayo sa Panginoon, maglingkod habang tayo nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik or hanggang sa huling araw ng ating buhay. Letter D, desire the Holy Spirit's infilling and empowerment. No? Pagka Sunday, pinagpipray natin, intentionally, sinasama ko sa prayer yung tayo puspusin ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu kasi kailangan natin yon, di ba? Kailangan natin yon para tayo magtagumpay sa mga tukso at pagsubok na kinakaharap natin or kakaharapin natin araw-araw. Kasi pag nandiyan na yung tukso at hindi ka matatag sa iyong pananampalataya, pwede kang bumigay, di ba? Kaya iba sa atin ay nahuhulog sa kasalanan ng
adultery, fornication, and so on and so forth, sapagkat hindi sila matatag sa kanilang pananampalataya. Kulang sila ng kapuspusan ng Santong Espiritu. So that's why before we end our worship, no, sinasama natin yun na tayo, Lord, puspusin nyo kami na inyong Santong Espiritu. Ikaw dapat i-desire mo yun sa iyong sarili. Hindi ka mapupuspos kung hindi mo i-desire yun. At ang Lord, dahil sa iyong desire, will grant you the infilling of the Holy Spirit. Nasa atin na yung Holy Spirit, pero kailangan tayong ma-fill ng Holy Spirit, mapuno, in the sense na tayo ay napupuno ng kanyang pag-ibig, napupuno ng kanyang ng self-control, ng goodness sa ating buhay upang magamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Letter A, accept God's correction and respond to His word in repentance and or commitment, no? Kaya pagkatapos ng word, no, meron tayong palaging portion na kung saan binibigyan ko kayo tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi, di ba? At magbalik loob sa Kanya at gumawa ng isang commitment, no, para sa Diyos, no, sapagkat yun ay part ng ating pakikipag-covenant sa ating Panginoon. Then letter Y, yield your life to God. Worship and obey Him only. At dinagdag ko yung and daily. No? Daily. So that's what we do every Sunday. Last verse, verse 27. Pagkaibig ni Felix na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan niya si Pablo sa bilangguan, sa kanyang tanikala. Okay? Ito po actually ay may kinalaman dun sa political situation sa kanilang panahon. Ito yung atmosphere, no? Ito yung kalalagayan ng mga Hudyo at ng mga Romano in terms of politics. Okay? Kasi, syempre, kung gusto mong pagbigyan yung mga tao, ikaw yung nasa posisyon. Kung gusto mong manatili ka sa posisyon, anong gagawin mo? Pagbigyan mo yung nakararami. Kung ano yung gusto nila. Kahit mali, pinagbibigyan. Diba? Kahit mali yung sugal. Diba? Dahil ikaw yung namumuno, pagbibigyan mo yung sugal. Para hindi ka maalis sa pwesto kasi may boto doon. Diba? Pagka, halimbawa, 80% sa population na nasusugal, meron ka ng 80% na boto. Kahit sa kanilang panahon, sa panahon ng Biblia, meron ng ganon. Kaya no wonder, hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga ganitong sistema sa ating lipunan. Di ba? Kung maaari sana, hindi natin iboto yung mga ganon, di ba? Kasi kung nasa posisyon sila, syempre, mamamayagpag yung kasamaan, di ba? Yung mga sugal or anumang hindi magagandang aktibidades, no? Yung droga na iba ay kasabwat dun sa droga, no? So, kaya lang, syempre, yun ang sistema natin. Bumuboto tayo, ang paraan natin ng pagpili ng leader ay by votation, di ba? So, wala tayong magagawa kundi kung ano yung ibig ng tao. Kaya nahihirapan akong i-reconcile yun na si Lord ang nagluklok, no, nung mga namiminuno sa atin. Nahihirapan ako i-reconcile sapagkat ang nagluklok sa kanila ay tao, sa kanilang boto. Biruin mo yung pabor sa sugal na iboto, alam nga naman Diyos yung nagluklok nun, di ba? Parang hirap isipin na ang Diyos ang nagluklok. Siguro, ang niluklok ng Diyos, ang Diyos ang nag-institute ng office. Yun ang tama sa Biblia. Yung opisina para dun sa mga mamiminuno. Siya yung naglagay nun. Okay? Pero yung taong ilalagay doon, gusto sana niya, hanggat maaari ay righteous, di ba? Pero dahil gusto natin ay yung gusto natin, kaya namamayagpag yung kasamaan sa ating kapaligiran. Kaya pinapanalangin natin, di ba, every time sana merong during election, ating pinagpipray ay yung righteous ang ilagay ng Panginoon. Kaya lang tayo naman ay minsan hindi nag-iisip or hindi nagbabantay or hindi inaalam kung gaanong ka-righteous ang righteous, no? Minsan wala kang pagpilian kasi parehong unbeliever or unbeliever nga pero hindi naman sinusunod hindi fully surrendered kay Lord, di ba? Meron ganon. So, kaya naalala ko yung sabi ng isang elder sa ECM dati na namatay na, si Ventura, Kuya Jimmy Ventura, sabi niya, choose the lesser evil. Choose the lesser evil. Wala kang choice, di ba? So choose the lesser evil. Pero evil pa rin, di ba?
Kaya lang, medyo, halimbawa, mas maliit ang kupit, no, kaysa dun sa mas malaki, di ba? Well, yan po yung political situation sa kanilang panahon. Okay? So, ano ibig sabihin nito sa atin? Ano ibig sabihin nito sa atin? Huwag magpadala sa mali kahit sila yung nakakarami. Di ba? Si Felix, nagpadala dun sa nakakarami kahit mali. Wala silang pruweba dun sa kanilang hatol kay Apostle Paul. Nag-iisa si Apostle Paul, di ba? Kaya, hindi niya pinaboron si Apostle Paul. Isa lang ang boto ko sa iyo. Dito, ang dami kong boto. Di ba? So, safe na ako dito sa maraming ito kahit mali sila. So, wag tayong magpadala sa marami, no? Habang sila ay nasa mali. Marami na tama, pwede, di ba? Kaya ito ay mahalaga sa mga kabataan, di ba? Huwag kayong basta-basta susunod sa takbo ng panahon, kung ito yung uso, gagaya na kayo kasi ginagawa ng marami, sinusuot ng madami, ginagamit ng marami. Huwag tayong basta-basta magpadala. Kasi, tingnan muna natin kung ito yung kalooban ng Diyos sa atin o hindi. Nung si Aaron, di ba? Si Aaron, nung si Moses ay nasa bundok ng Sinai para ibigay ng Diyos sa kanya ang utos, no, sa mga Israelita, ano nangyari kay Aaron? Na-overpower siya ng majority. Kasi gusto ng majority, gumawa sila ng golden calf, di ba? Yung gintong guya, para para kanilang maging representation ng Diyos na meron sila, na nagligtas sa kanila sa Egypt. Ayaw ng Diyos yun. Hindi pa nga ginagawa ng Diyos sa 10 utos, meron silang nilabag agad, no? Kaya yun yung number 1 sa utos ng Panginoon, yung wag kang gagawa, na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, wag kang gagawa ng anumang larawan na inukit, no, na katulad ng sa langit, katulad ng sa lupa, katulad ng sa ilalim ng dagat, wag kang gagawa ng mga yon. Gumawa sila. Hindi pa ginagawa yung batas, gumawa na sila ng rebulto na kanilang gustong sambahin. So, ano nangyari kay Aaron? Na-overpower siya ng majority. Mali yung gusto ng majority, pero wala siya magawa. Di ba? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kahit gusto ng karamihan, kung ito'y mali, then hindi po natin to sinasakyan. Well, syempre, pag ginawa natin yun, dahil marami sila, ano mangyayari sa atin? Parang si Felix, kung hindi niya pagbibigyan yung mga Hudyo, mawala ng amor sa kanya, di ba? Baka magalit pa sa kanya. Yun yung kinakatakutan ng iba. Kaya sila sumasakay dun sa mga friends nila dahil natatakot na baka hindi na sila maging friends, di ba? Buti pa sa kaibigan mo, natatakot ka, sa Diyos, hindi, di ba? Dapat sa Diyos tayo matakot. Amen po? Hindi dun sa ating mga kaibigan na nililid tayo sa mali. Nung araw, ako'y madaling dalhin sa kamalian natin ang aking mga kaibigan. Pero nung ako'y binago na ng Panginoon, fully sinurrender ko na yung buhay ko sa Kanya, wala na. Hindi na nila kaya kung dalhin sa, sabi sa akin ng isang pinsan ko, nakasama ko sa bisyo dati, namimiss ko na yung dating Jovi, nakasama ko sa inuman, sa paninigarilyo, no? Namimiss na raw. Wala akong magagawa, insan, talagang mekis-mekis lang yan Insan, mekis-mekis mo na yan. Talagang binabago na ni Lord ang buhay natin. Amen po? Yan. So, paano pwedeng may sigurado kung ano yung tama at mali? Palagay niyo, paano malalaman kung ano yung tama at mali? Nasa mga grupo ko ng friends mo. May suggestion na ganito yung gawin. Paano malalaman na mali o tama yung suggestion niya? Nga, paano? Individually, no? Siyempre, magkakahiwalay tayo pagkatapos ng samba natin. Nasa mga iba't ibang lugar na tayo. So, let us, what? Let us make God's righteousness our basis, di ba? Yun ang ating basihan. Pagka may mungkahi, hindi mo alam kung tama yon o mali yon, gawin mong basihan yung katuwiran ng Diyos. Ano yung sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Ano yan? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi yung righteousness ng mundo, hindi yung righteousness na alam mo o yung sinasabi ng mga friends mo, no? Kasi sa iba, matuwid yung magmura, di ba? Kasi lumaki sila sa isang lugar na natural lang yung pagmumura, di ba? Sa iba, natural lang yung magbisyo sapagkat yun ang kinalakihan nila sa kanilang mga magulang. Pero yun ba yung pamantayan ng Diyos? Yun ba yung katuwiran ng Diyos? Hindi, di ba? So, let us make
no, yung righteousness ng Panginoon, our basis in knowing what is wrong and what is right. Di ba? Siyempre, kailangan mo dun yung closeness sa ating Panginoon. Kailangan mo magbasa ng Biblia, no? Kailangan mo alaman ng katotohanan, no? Upang sa gayon, mabago ang iyong pag-iisip ng katuwiran ng Panginoon. Kasi maraming bagay sa mundong ito na pwedeng isipin natin na yun ang tama. Dati nga, nung nasa bisyo pa ako, yun ang alam ko talaga, ang naninigarilyo, parang cowboy, di ba? Macho. Pagka nagiinom, macho. Yan ang mga matitigas, no? Yun ang katwiran ng mundo, pero hindi yun ang katwiran ng Diyos. Di ba? Sabi sa Bible, ang mga manlalasing ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka ba natatakot doon? Ang mga manlalasing ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dapat matakot tayo doon, di ba? Pero yung iba hindi natatakot, so therefore parang china-challenge nila ang Diyos, hindi ako takot sa iyo. Kahit na mayroong judgment na darating, hindi ako takot sa iyo. Parang ganun yung gusto nila sabihin. Pero dahil ikaw ay may takot sa Panginoon, hindi mo kayang gawin yon sa harapan ng ating matuwid na Diyos. Okay? So, and then corporately, tayuan natin yung posisyon ng church sa katotohanan. Diba? Para malaman mo kung ano yung tama at mali, tanungin mo yung church tungkol doon. Yung iba, hindi na alam kung lalaki sila o babae sila. Paano nila malalaman yung tama at mali? Tanungin nila yung church, di ba? Tingnan nila yung katotohanan dun sa righteousness ng Panginoon, hindi dun sa righteousness ng mundo. Di ba? Genesis chapter 1 verse 27, ilan ba yung kasarian? 2 lang, di ba? So hindi tayo dapat malito, di ba? Kung ano yung tama at mali. Kasi as a church, naniniwala tayo na ang 2 lang ang nalikhan ng Lord, babae at lalaki. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10, marami doon na sinasabi na I believe lahat tayo nag-agree as a church na ito yung matuwid sa harapan ng Panginoon. Ito yung tama sa harapan ng Panginoon. Kaya masabi natin dahil doon sa 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10, ang homosexuality ay kasalanan. Amen po? Yung kabaklaan, katomboyan, na sila ay parehong nagsasama ng parehong kasarian, then that's a sin. Ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasalanan. Amen po? Ha? Ang sex outside of marriage ay kasalanan. Amen po? Ayun ang tayo ng church, no? Ayun ang tinatayuan natin. Kaya hindi natin pinahintulutan na hindi kausapin yung mga nagli-live-in, 'di ba? Sapagkat kailangan maitama nila ang kanilang sarili sa harapan ng Panginoon. Kung sila ay believers, makikinig 'yon, 'di ba? Kung sila ay unbeliever, hindi makikinig 'yon. Hindi sila naniniwala sa Panginoon, hindi sila makikinig. Pero dahil sila naniniwala sa Panginoon, makikinig 'yon kung ating sasabihin sa kanila na sila ay magpakasal. Kaya sa Quezon Missions po natin ngayong December, 'yun ang ating pong mission. Ano po? Ikasal yung mga willing maikasal do sa kanilang lugar na nagsasama ng hindi kasal. At praise God kasi na-convict sila ng Holy Spirit at sila ay magpapakasal. Natapos na yung kanilang requirements or inintay na lang po nila yung Senomar at saka yung kanilang PSA para maikasal na. Okay? Praise God for that. Ang paglalasing ay kasalanan. Amen po? Kaya meron tayong tinatayuan as a church, no? Kung ano yung tama at mali, sapagkat malinaw sa 1 Corinthians chapter 6, verse 10 na ang paglalasing ay hindi kalooban ng Panginoon. Yung nag-usapan namin nila, Kuya Felix yun, di ba? Yung bagay na yon. At praise God sapagkat naintindihan natin. Ang pagnanakaw o pandaraya ay kasalanan. No? 1 Corinthians 6:10, ang kasakiman sa salapi ay kasalanan, ang panlalait sa salapi ay panlalait ay kasalanan. Lahat ng ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Sabi po sa huling-huling talata, ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. You will not inherit the kingdom of God. No? Mahirap po yun, di ba? Kaya hanggat maaari, hindi tayo umiinom para hindi malaseng. Di ba? Pero kami, nagiinuman kami, nila kay Felix, ng kape. Yan ang inumin ng tunay na lalaki kasi kahit makailang kami, nakatayo pa rin. Iba, pagka naparami, luluray-luray na, parang bakla na, di ba? At hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mahirap, di ba? Kaya tayo ay nakikinig sa ating Panginoon. Let's all stand up and let's continue to listen to our God sa kanyang mensahe po sa atin.
So ito yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin para tayo tumugon sa kanyang mensahe, sa kanyang gospel. Although may mga portion sa message na maaring nasaktan ka, yun actually ay conviction ng Holy Spirit sa'yo. Kumikilos ang Banal na Espiritu sa'yo dahil mahal ka niya, gusto niya na maintindihan mo ang pagkakamali mo at lumapit ka sa kanya na may pagpapakumbaba at humingi ng tawad. Ang tamang tugon sa pinaparamdam sa iyo ng Diyos ay pagsisisi. Lumapit ka sa Panginoon ngayon, pagsisi sa iyong mga kasalanang nagawa, at huwag mong tularan si Felix na siya ay isinasangtabi niya ang nararamdaman niyang udyok ng Banal na Espiritu sa kanya at pinapagsabukas niya yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa kanya para siya ay magsisi at talikuran ng kanyang makasalanan at manampalataya sa ating Panginoon. Kung meron sa atin na inuudyok ng Banal na Espiritu na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at maaring may iba pa sa atin na hindi pa talaga lubusang sinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, well, ito na yung pagkakataon mo para gawin yun sa harapan ng Panginoon. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Paghariin mo si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Pagtiwalaan mo siya at isuko ang buong buhay mo sa Kanya. Ngayon, ang tamang panahon na gawin mo ito, ikaw at ang Diyos lang, manalangin ka na may pagpakumbaba, humingi ng tawad sa Kanyang harapan, at paghariin siya sa iyong buhay. Naririnig niyo po, Panginoon, ang nadalangin ng inyong anak. At ikaw, na nakababasa ng puso, Panginoon, sa sino man sa amin na nagsisi sa mga kasalanang nagawa niya, ay pinapatawad mo siya ngayon. Thank you, Lord God. Maging sa mga tumanggap sa iyo, pinagahari ka sa kanilang buhay. Naririnig mo po ang kanilang dalangin, Panginoon, at pinagagalak mo, Panginoon, na ikaw ay paghariin nila sa kanilang buhay at ngayon pinaghaharian mo sila, Panginoon. Tinatahanan ng inyong Santong Espiritu. Salamat sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng aming pagsisisit pananampalataya, Panginoon, kami pinapatawad mo. Pinagkakalooban ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ganon din naman, Panginoon, sa iba sa amin, Panginoon, na maaring napapagod sa ministry, maraming mga sacrifices, Panginoon, na nakikita mong ginagawa niya para sa inyo. Lord, i-assure niyo po siya, Panginoon, ng inyong reward, O God, at ng inyong appreciation, Panginoon. Na-appreciate niyo po, Panginoon, ang bawat paglilingkod na ginagawa ng inyong mga anak, Panginoon, mga sakripisyo na pinapakita po nila para sa inyo. At nagpapasalamat kami sapagkat totoo ka sa iyong mga pangako. I-reward mo ang lahat ng mga nagtatapat sa inyo, hindi lang sa langit, kundi maging sa lupa, Panginoon, meron kang pabor. Meron kang consolation na pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa mga ito. Maraming iba sa amin ay nakakalimot sa inyo, Panginoon, sapagkat miski araw ng linggo na pagsamba sa inyo ay napagpapalit namin sa aming mga trabaho. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at tulungan, Panginoon, na magtalaga ng mga buhay namin sa inyo at ipakita ang aming loyalty sa inyo, Panginoon, by not missing a single Sunday, Lord, in worshiping you, Panginoon, kasama ang iba pang mga mananampalataya. Iba sa amin, Panginoon, maaaring nalilito kung ano yung tama at saka mali habang sila nasa kanilang friends, nasa ibang mga kaibigan, Panginoon, o sa trabaho. Lord, I pray, Panginoon, na kayo po ang mabigay ng karunungan sa amin, Panginoon, katalinuhan, discernment, Panginoon, upang malaman namin kung ano yung tama at mali na aming dapat nakaharap ayon sa iyong katuwiran. At Panginoon,
Kami din po pinagpapasalamat sa inyo may kaarawan, may mga anibersaryo sa kasal. Lord, we pray that you would continue to bless them. Panginoon, kanilang buhay, kanilang pamilya, Panginoon, patuloy po na tumatag sa kanilang pananampalataya at sama-sama, Panginoon, na maglingkod sa inyo lamang, Panginoon. Dalangin po namin ang mga nasa abroad, Panginoon, patuloy mo silang i-bless. Habang bine-bless nila ang inyong church, Panginoon, continue to bless them, Panginoon, their family, maging yung mga kanilang mga desire, Panginoon, i-grant niyo po ayon sa inyong will. Mga may negosyo sa amin, Lord, we pray for your blessings. Mga nagtatrabaho, mga walang trabaho, Lord, we pray that you would grant, Panginoon, favor upon them. Sa lahat ng mga kailangan po namin, Panginoon, sa inyo kami umaasa. Sa aming karamdaman, Panginoon, umaasa kami ng kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, Holy Spirit. Thank you so much. Lord, we acknowledge that you are our healer, Panginoon. Yung mga gamot na aming iniinom ay secondary lamang, but you are our healer. And so, Lord, we pray that you would grant healing, Panginoon, sa mga may karamdaman po sa amin. Every Wednesday, Lord, we name them by name, Panginoon, mga may karamdaman po sa amin, so that you will remember them, praying that you will grant healing upon them in Jesus' name. At ngayong araw na to, Panginoon, hihiling kami, Panginoon, ng inyong kapuspusan. Holy Spirit, we pray that you grant, Lord, the infilling, Panginoon, na kailangan po namin sa aming buhay, Panginoon. Punuin niyo po kami, Holy Spirit, ng inyong presensya. Punuin niyo kami ng pag-ibig. Punuin niyo po kami ng pag-ibigil sa sarili. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng kabutihan, Panginoon. Upang, Panginoon, sa pagharap po namin sa mga tukso sa aming buhay, magtatagumpay kami sapagkat kami pinalakas mo in Jesus' name. Sa pagharap namin sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon, kami ay tatayo, Panginoon, ng may pananampalataya sapagkat kami pinalalakas mo in Jesus' name. I pray, Father God, that you fill us now with your Holy Spirit. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu. Patatagin sa aming pananampalataya. Sa pamagitan ng iyong lingkod, ano po na igawad sa bawat isang iyong biyaya, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan, kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Lord, as people say, Amen. God bless you. Atin pong wini-welcome ang ating